Magandang araw po sa ating lahat. Magwa-wiring po tayo ngayon ng forward-reverse motor control. Although for this video, hindi natin maipapakita ang actual operation ng forward-reverse. Dahil ang purpose ng video na ito ay ipakita lamang ang basic wiring ng forward-reverse. Madami pong application ito in systems na may forward and backward movements or sa upward and downward movements na mga ginagamit natin hindi lang po sa industries, hindi lang po dun sa mga buildings, sa barko, factories, etc. For this circuit, kailangan natin ng dalawang magnetic contactor. Isa para sa forward, isa para sa reverse. Isang overload relay for the motor protection against overloading. Isang stop button, dalawang start buttons for forward and reverse. Dalawang circuit breakers for power circuit and control circuit. Nandito ang power circuit ng ating forward-reverse. This is used for 3-phase motors. At nandito naman ang kanyang control circuit. Bago natin i-wiring ang power circuit nito, explain muna natin paano yung magiging operation ng forward-reverse gamit ang 3-phase motor. Meron tayong supply, line 1, line 2, line 3. Ito yung sa forward magnetic contactor, MC1. Yung MC2, magnetic contactor number 2, that is for the reverse. Para mag-reverse yung 3-phase motor natin, ang ginagawa po dito, yung dalawang supply, pinagbabaliktad po yun. For example, yung line 1 and line 2, pagbaliktarin lang po natin yun, magre-reverse na po yung motor. Or pagbaliktarin naman natin yung line 2 saka line 3, magre-remain sa position niya yung line 1, pwedeng mag-reverse yung motor. But for this circuit, ang pagbabalik-tarin natin is yung line 1 and line 3. Dahil ito yung typical na ginagamit pagdating sa wiring ng forward-reverse ng 3-phase motors. Sa mga DC motors, dahil positive and negative lang naman yung supply, ang ginagawa lang po doon, pinagbabaliktad lang po natin yung positive saka negative nila papunta doon sa DC motor para mag-forward at saka reverse yung pag-ikot. Hindi gaya dito sa 3-phase motor, pwede tayong magkaroon ng forward-reverse operation basta't pagbaliktarin lang natin yung dalawang linya sa kanila. Mamili na lang tayo doon. But again, dito sa wiring natin na usually na ginagamit, yung line 1 saka line 3 ang pagbabaliktarin natin. So i-trace lang po natin muna. Nandito po yung forward contactor natin, galing po sa supply, papunta dito sa motor, nadadaan muna dito sa overload relay. Okay, line 1, papunta ng line 1, diretso lang po yan. Tapos yung line 2, diretso lang po yan, line 2. Then, dito naman line 3, papunta po dito sa line 3. I-trace naman po natin ngayon dito sa magnetic contactor for the reverse operation. Pansinin natin muna dito, sa line 1 ng magnetic contactor number 1, MC1, papunta siya dito sa line 1 ng MC2. Ngayon, yung line 2 naman ng MC1 papunta sa line 2 ng MC2. Then, line 3 ng MC1 papunta sa line 3 ng MC2. Ibig sabihin, walang pinagbago yung papunta dito sa magnetic contactor number 2, line 1 to line 1, line 2 to line 2, line 3 to line 3. Ngunit pagdating dito naman sa baba ng magnetic contactor, yung T1, T2, T3 nila, dito na tayo magkakaroon ng pag-reverse doon sa wiring. Like dito, yung T1 ng magnetic contactor number 1, papunta dito sa T3 ng MC2. Yung T3 ng MC1 papunta dito sa T1 ng MC2. Habang yung T2, hindi natin to binago. T2 ng MC1 papunta ng T2 ng MC2. Kaya pag itong forward ang gagamitin natin, line 1 to line 1, line 2 to line 2, line 3 to line 3, ang supply ng motor natin. So it will run at forward. Pero kapag itong magnetic contactor for reverse ang gagamitin natin, magbabaliktad ngayon yung line 1 saka line 3 na papasok dito sa ating motor, kaya magkakaroon ng pag-reverse yung 3-phase motor natin. Now let's do the wiring. Ang uunahin po natin yung from the circuit breaker
papunta dito sa 3-phase motor natin na dadaan po dito sa ating magnetic contactor at saka overload relay. So that is T1 of the circuit breaker papunta po dito sa line 1 ng magnetic contactor. T2 ng circuit breaker papunta dito sa line 2 ng MC1. T3 ng circuit breaker papunta dito sa line 3 ng MC1. Next natin ay wiring yung T1, T2 saka T3 ng overload relay papunta na po dito sa ating motor. Huwag na po tayong malito dito sa diagram kung parang kinakailangan pa nating maglagay ng wiring connecting yung MC1 saka yung overload relay dahil po sila naka-assemble na po. Kaya dito sa diagram natin, dito na tayo mag-wiring. Papunta na dito sa ating 3-phase motor. Since for this time, wala pa tayong 3-phase motor, ang mga wires na ito will represent the lines going to the 3-phase motor. Ngayon, dito natin sila i-wiring sa T1, T2, saka T3 ng overload relay. Basically, yung wiring po natin para lang po siyang direct online motor starter para sa 3-phase motors. Ngayon naman, i-wiring na natin yung papunta dito sa MC2. From this diagram, line 1 MC1 to line 1 MC2, line 2 MC1 to line 2 MC2, and line 3 MC1 to line 3 MC2. Ang ginagawa po natin dito is line 1 to line 1, line 2 to line 2, line 3 to line 3. This is line 1 MC1. To line 1 MC2. Line 2 MC1, line 2 MC2, line 3 MC1, line 3 MC2. Susunod nating i-wiring itong T1, T2, T3 ng dalawang magnetic contactors. Dito na tayo magre-reverse ng T1 ng MC1 papunta po dito sa T3 ng MC2. According dun sa diagram natin, yung T1, T2, T3 ng MC1, it is before the overload relay. Magsasama ngayon yung mga wires natin dito sa overload relay, dito sa T1, T2, T3 ng MC1. So, unahin natin dito. This is T1 of MC1 na papunta dun sa T3 ng MC2.
Next, yung T2 ng MC1 papunta dito sa T2 ng MC2. This is T2 of magnetic contactor number 1. Papunta dito sa T2 ng magnetic contactor number 2. Then ang T3 ng MC1 papunta dito sa T1 ng MC2. Ito na po ang ating power circuit. Let's proceed with the control circuit. Ito po yung control circuit ng forward reverse. This is basic. Dahil dun sa ilang applications, meron tayong mga limit switches and other relays na nakalagay po sa kanila. Pero ito po yung basis ng forward reverse control circuit. Meron tayong stop and dalawang start buttons for forward and reverse. For the forward start button, syempre itong MC1 for forward magnetic contactor. And then dun sa reverse naman po, ito namang MC2. Ang kokontrolin niya. Pareho po silang merong latching. Ang latching ng start button ng forward comes from MC1, which is also the forward magnetic contactor. At ang latching ng reverse start button, it comes from MC2. Then nandito ang normally closed contact ng overload relay. Pag nagkaroon ng overloading doon sa system, ito ay mag-open para patayin niya yung circuit natin. And on both circuits po dito, meron tayong mga tinatawag na interlocks. Ang mga interlocks ay normally closed auxiliary contacts galing dun sa ibang magnetic contactor. Katulad po dito sa circuit ng forward. Papansinin po natin, yung interlock natin dito, it comes from magnetic contactor number 2. At dito naman sa circuit na ito, yung interlock ay galing naman dun sa auxiliary ng magnetic contactor number 1. Kung ang latching, ang ginagamit po natin doon ay normally open contact, pagdating naman po natin sa mga interlocks, normally closed contacts naman po ang gagamitin natin. Explain natin kung bakit kinakailangan natin ng interlocks doon sa mga circuit natin para sa forward-reverse motor control. Dahil magagamit din po ang interlocks doon sa mga iba pang motor controls and motor starters, even on circuits ng mga relays. Explain po natin kung paano gumagana ang circuit na ito. Halimbawa, i-press natin ang forward start button, magko-close ang contact dito, mai-energize ang holding coil ng magnetic contactor number 1, magko-close ang latching, at ang power contacts ng magnetic contactor number 1 ay magko-close. Dadaan yung kuryente, papunta na dun sa ating motor, at aandar na ito, halimbawa clockwise. Ngunit papansinin natin dito sa circuit na ito, nung na-energize ang holding coil ng magnetic contactor number 1, ang interlock dito sa circuit na ito na galing sa kanya ay mag-o-open. Kapag ito ay naka-open habang energized ang MC1, kahit napindutin natin ang reverse start button, kahit mag-close ang contact nito, hindi mai-energize ang holding coil ng magnetic contactor number 2 dahil sa interlock na naka-open. Dahil sa operation nito, hindi po pwedeng magsabay ang magnetic contactor number 1 at magnetic contactor number 2 dahil magkakaroon tayo ng short circuit. Kung pag-aaralan nating maigi, itong power circuit natin. Kaya para maiwasan ng short circuit dito sa power contacts, kinakailangan natin ng interlocks. Again, hindi pwedeng magsabay ang dalawang magnetic contactors na ma-energize. Dapat isa lang po sa kanila at a time. Papaano naman kung gusto natin siyang i-reverse ngayon? Ang gagawin natin, i-press natin yung stop button para ma-de-energize ang magnetic contactor number 1. Ang latching nito ay mag-o-open na. Yung power contacts mag-o-open na rin, mamamatay yung motor. Yung interlock dito na naka-open kanina habang naka-energize siya, ito ngayon ay mag-close na. And that's the time pwede na nating i-press
ang reverse start button. Pag nag-close ang contact nito, magkakaroon tayo ng complete circuit. Mai-energize ngayon ang MC2, mag-close ang latching, mag-close ang power contacts. At dahil sa pinag-reverse natin yung wiring dito, ang pag-ikot na ng motor natin ay magre-reverse na. Kung kanina, sabihin natin naka-clockwise, ngayon naman, magro-rotate na siya ng counter-clockwise. Kasabay noon, yung interlock galing dun sa magnetic contactor number 2 dito sa circuit ng magnetic contactor number 1, ito ngayon ay mag-o-open. Ito naman ang magpiprevent doon sa circuit ng forward na mag-close. Kahit na pindutin natin yung forward start button dito, hindi mai-energize ang MC1 dahil dito sa interlock na naka-open. Kung gusto nating i-forward ulit, pindutin na lang ulit natin yung stop button para ma-de-energize ang magnetic contactor number 2. Mag-open yung latching, mag-open yung power contacts niya. Magku-close naman yung interlock dito. And that's the time pwede natin siyang i-forward ulit. Again, sa operation ng forward reverse, hindi po pwedeng magsabay na ma-energize ang dalawang magnetic contactors. Para maiwasan yun, kinakailangan nating maglagay ng mga interlocks. Ngayon, i-wiring na po natin ito. Umpisan natin yung line 1 papunta dito sa stop button. Mag-uumpisa tayo dito sa line 1. Papunta dito sa stop button natin. Meron tayong mga contacts dito. Meron tayong para dun sa normally closed. Dito tayo kukuha ng contacts para sa stop button. Dahil yung contacts dito, yung line 1 saka line 2, ito po yung provision para sa pilot lamp ng push button natin. Again, dito tayo kukuha ng contact. Meron nakatatak po dito, NC. Dito tayo sa number 1. Sunod po, unahin po muna natin yung circuit dito sa magnetic contactor number 1 for forward. Stop button to forward start button. Dito tayo sa number 2 contact ng stop button. Ngayon dito sa start buttons, meron tayong 3 and 4. Normally open contact dito tayo. Dahil again, itong line 1, line 2, this is the terminal for the pilot lamp of our push button. Pero hindi muna natin i-wire yung mga pilot lamps ngayon. Next, mula dito sa start button, papunta dito sa normally closed contact ng magnetic contactor number 2. Iko-connect natin ito dito sa normally closed auxiliary contact ng magnetic contactor number 2. Yung isang terminal ng interlock galing ng MC2 papunta na dito sa A1 ng holding coil ng magnetic contactor number 1. Nandito po ang A1 ng holding coil ng magnetic contactor number 1. Ang A2 naman nito ay pupunta na dito sa normally closed contact ng overload relay. Mula dito sa A2 papunta dito sa normally closed contact ng overload relay number 95.
Yung isang terminal naman niya, papunta na dun sa line 2. Ang isunod naman natin yung latching ng forward start button. Ang latching niya ay manggagaling doon sa normally open auxiliary contact ng magnetic contactor number 1. Again, ang latching po, it is a normally open contact na nakaparallel dito sa start button natin. Dito sa normally open auxiliary contact ng magnetic contactor number 1, mark as 13 and 14, dito natin ilalagay yung latching. Ito yung naunang terminal ng start button. At ito naman yung galing dun sa pangalawang terminal ng start button natin. Next nating i-wiring itong circuit naman for the reverse. Mag-umpisa tayo dito sa start button for the reverse. Magagaling po siya dito sa last terminal ng stop. Hindi po dito sa naunang terminal ng stop button. Dito po dapat. Dahil hindi magpa-function yung circuit natin ng maayos kapag itong wire na to ay mapupunta dito. So, dito muna tayo. Sa last terminal ng stop button papunta dito sa reverse start button. Dito po tayo sa start button na to, number 3, 4. At yung isang terminal niya papunta dito sa interlock, normally closed contact, galing ng magnetic contactor number 1. Itong isang terminal niya, papunta dito sa A1 ng holding coil ng magnetic contactor number 2. At ang A2 niya, pupunta naman dito sa unang terminal ng normally closed contact ng overload relay. Yung marking niya, number 95. At ang pinakahuli nating i-wiring, itong latching ng reverse start button.
So eto na po yung complete circuit ng forward reverse motor control natin. Pwede po natin gawing basis ang video lecture na ito for installation and troubleshooting. Sa mga susunod na videos natin, dito po tayo magwa-wiring. Sana mayroon po tayong natutunan ngayon. Maraming salamat po.